Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pangunahing pinoproblema ng mga Pinoy. Utang ng Pilipinas, record high na naman, sumirit sa mahigpit 4 na trilyong piso. 3 atletang Pinoy pasok sa Paris Olympics. Bagong teleserye ng Don Bell, tatalakay sa Gen Z Love. Live mula sa UV News Center, Manila. Ito ang Unity Voice Patrol. Magandang umaga, Luzon. Maayong buntag, Visayas ug Mindanao. Simulan natin ang balitaan tungkol sa pagkontrol sa inflation o ang mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na siyang nangungunang inaalala ng mas maraming Pilipino. Ngayon, base ito sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Samantala, habang bumababa ang presyo ng bigas sa pamilihan, tumataas naman ang presyo ng karning baboy. Nagpapatrol, Rian Escobedo. Parami na ng parami ang mga umaaray dahil halos lahat ng bilihin nagmamahal na. Nagulat ang mga mamamayang Pilipino dahil sa biglaang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pinahalaman ko nga naman ito. Kung naman doon tayo manhimo nga yung takas man. Mura doon. Kaya naman di mahimo. Kaya di man kita makabuti kami na ang supplier. Kaya maman yung takas. Kami pumaman yung takas. Matakas kami. Mura. Lumalabas sa pag-aaral ng Pulse Asia ng pagkontrol ng inflation o ang bilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang pinakamalaking alalahanin ng mga pamilyang Pilipino ngayon. Nitong Agosto, naitala ang pagsipa ng inflation sa 5.3% dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas, gulay at petrol. Pero nakita ng pamahalaan na bumababa naman ang presyo ng bigas, kaya posible na ring alisin ang price ceiling dito. Labis rin ang pagtaas ng presyo ng karning baboy. Umabot kasi sa 400 pesos ang kilo ng yero. Rian Escobedo, Unity Voice Patrol. Umabot naman sa mahigit 4 na trilyong pesos ang utang ng Pilipinas ayon sa pinakabagong datos ng Bureau of Treasury. Hindi pa naman ito ikinababahala ng economic managers ng bansa, pero payo ng isang ekonomista, dapat maghigpit ng sinturon ang pamahalaan pagdating sa gastusin. Nagpapatrol, Melazon. Ayon sa Bureau of Treasury, umakyat na sa record high na 14.35 trilyon pesos ang pagkakautang ng Pilipinas noong Agosto. Paliwanag ng isang ekonomista, umuutang ang gobyerno kapag mas malaki ang gastos kaysa sa kita nito para tustusan ang proyekto at mga programa. Base naman sa datos ng gobyerno, kasalukuyang nasa 61% ang debt to GDP ratio ng bansa na bahagyang mas mataas sa global standard na 60%. Pero babala ni Monson, kailangan pa rin ng maingat na pagbabantay dahil kapag hindi nakabayad ng mga utang, ang mga mahihirap ang unang maaapektuhan. If we cannot pay our debt, our economy collapses, our income go down, people lose their jobs. Kumpiyansa naman sa Secretary of Finance Benjamin Diokno na mapababa ng gobyerno ang utang ng Pilipinas. Nauna nang ibinita ni Diokno ang credit rating ng bansa mula sa iba't ibang global debt watchers. Napatunay na kumpiyansa ang Pilipinas na magbayad sa mga utang nito. Melizan Paguchay, Unity Voice Patrol. Tatlong atletang Pinoy na tiyak ng pasok sa Paris Olympics. Samantalang umusad naman ang Gilas Pilipinas sa semifinals ng Asian Games Men's Basketball matapos talunin ng Iran sa quarterfinals. Nagpapatrol, Eliza. Nasungkit ni Ellerin Ando ang unang medalya sa Pilipinas sa weightlifting sa 19th Asian Games sa China.
na panalunan niya ang bronze medal sa women's 64 kilograms division matapos bumuhat ng overall total na 222 kilograms. Ang Olympic champion na si Heidelin Diaz nagtapos sa ika-4 na pwesto sa 59 kilogram division. Sa basketball, pasok na sa semifinals ang Gilas Pilipinas matapos talunin ng Iran 84-83 sa Nordic quarterfinal. Nanguna sa Gilas si Justin Brownlee na may 36 points. Makakasagupan nila ang China sa semifinals bukas alas 8 ng gabi. Alay sa may mapalo, Unity Voice Patrol. Bea, anong latest sa showbiz ngayon? Ang bagong teleserye na Can't Buy Me Love ng Don Bell tatalakay sa Gen Z Love, nagpapatrol Lodilin. Namamayan nga ba ang pag-ibig? Sa ginanap na media conference, excited na ibinahagi ng Don Bell na kakaibang teleserye na tumatalakay sa iba't ibang genre ang mapapanood ng kanilang mga fans. Iikot ang istorya kina Bingo, isang binatang nagsisikap na mag-ipon ng pera matapos iwanan ng kanyang ina, at Caroline, isang laki sa yaman na Filipino-Chinese na itinuturing na black sheep ng kanyang pamilya. Magtatagpo ang landas ng dalawa matapos nasagipin ni Bingo si Caroline mula sa kamay ng mga kidnappers. For our first teleserye. Ayon sa Don Bell, first time para sa kanila ang magagampanang papel sa teleserye. Actually, just being able to portray Caroline, grabe talaga. I'm so hyped and I'm so excited for the audience to see who Caroline is. Yeah, we can't wait. Ilang days na lang, ilang linggo na lang papanood ng Can't Buy Me Love. Mas kikinang ang chemistry ng Gen Z love team sa direksyon ni Direk May Cruz Alviar, ang direktor ng hit series na Too Good to Be True. Samantala, makakasama ng Don Bell ang mga veteranong aktor sa pangunguna ng nagbabalik ABS-CBN na si Nova Vela, Celeste Ligaspi, Agot Isidro, Rowell Santiago at Rufa Gutierrez. Kasama rin sa bigating cast sina Maris Racal, Alde Casenio, Kyla Estrada, Joao Constancio, Karina Bautista, Vivory at Darren Espanto. Yes, guys, please watch Can't Buy Me Love this October 13 on Netflix. Wow, I said that. Let's go through this together. Hindi ko nasasabihin lahat ng cast. Makikita nyo na lang yan. Pero maraming salamat to everyone supporting this show. And we'll see you come October 13. Take care. Lodilin Basamo, Unity Voice Patrol. Ilang bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila, todo bantayan sa epekto ng bagong bagyo na si Jenny at Habagat. May good news sa mga motorista dahil may rollback ulit sa diesel, kerosene, gasolina sa Martes. Nagbabagang mga balita sa pagbabalik ng Unity Voice Patrol. Finger and clover, they go together. Finger and clover, my love affair. Lahat sisimutin, sarap ay uubusin. Lover ng clover, my clover finger. Simot sarap kasama ang Clover. Alamin natin ang impormasyon tungkol sa Bagyong Jenny mula kay UV Resident Meteorologist Colonel James Bernadette. Ano kaya? Lalakas ba ang bagyo at saan kaya ito maglalandfall kung sakali? Kabayan, unti-unti na po nagkaroon ng paghina ang Bagyong Jenny dahil pinapasok po ito ng tuyong hangin at mabilis din po magbabago ang direksyon at lakas ng hangin sa palibot ng bagyo. Pero sa ngayon may kalakasan pa rin dito na may maximum winds na 150 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na maabot ng 190 km per hour. Kumikilos ang bagyo na mabagal sa 10 km per hour pa north-northwest. Kanina po alas 4 ng hapon, ang bagyo ay nasa layong 325 km east-northeast ng Itbayat, Batanes. Maghapon na pong humahampas ang kaulapan ng bagyo sa Northern Luzon, samantalang ang habagat naman ay napapaulan dito sa bandang kanlurang Luzon.
Nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dyan sa Batanes, Signal number 1 naman sa Cagayan, kasama ng Babuyan Island, Northern Central o Eastern Isabela, Apayao, Northern Abra, Northern Kalinga at sa Ilocos Norte. Bawal pong pumalaot ang mga sasakyang pandagat sa mga lugar kung saan may nakataas na wind signal at posibleng magtaas pa ang pag-asa ng Signal number 3 sa Batanes habang mas papalipit pa ang bagyo. Sa Southern Taiwan, nakikitang tatama o lalandfall ang bagyong Jenny sa pagitan po yan ng Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga. At makakalabas na ang bagyo ng Philippine Area of Responsibility Huwebes ng umaga o hapon. Posible pang magbago ang pagtayas na kilos ng bagyo kaya manatiling nakaantabay sa updates tungkol dito. Yan po ang updates sa lagay ng panahon. Ako po si Kuya James Bernadette. Ingat kapamilya! May good news sa mga motorista dahil may rollback ulit sa diesel, kerosene, gasolina sa Martes. Nagpapatrol, Anthony. May namumurong good news para sa mga motorista dahil malaki-laki na naman ang inaasahang rollback sa presyo ng produktong petrolyo next week. Lalo na sa gasolina na mahigit 2 piso na kada litro ang ibinagsak sa world market. Kaya kampante na ang JT Petroleum na ideklarang sigurado na ang rollback next week. Pero paalala na bilya sa mga motorista, huwag masyado masanay sa rollback dahil pwedeng pansamantala ito at pwedeng babaliktad na naman ang presyo sa world market sa susunod na linggo. Ilang linggo pa lang nakakabawi sa rollback ang presyo ng petrolyo sa Pilipinas, kasunod ng mahigit 10 sunod-sunod na linggong puro dagdag presyo. Anthony Evangelista, Unity Voice Patrol. At yan po ang mga balitang aming binantayan para sa inyo. Ang balitang boses ng karunungan. At liwanag sa katotohanan. Ako po si Denmark C. Aringo. Ako naman si Jessel Meritonio. At ito ang Unity Voice Patrol.